Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss dito sa Pilipinas. Pero bago yan, bati magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin sa buong mundo, mga kababayan at mga boss, kamusta na po kayo? Ito na naman po ang lingkod, Boss Ray. Sa araw na ito, kakaiba itong pag-uusapan natin. Pero bago yan, alam ko ito yung hinihintay ninyo. Yung paborito natin programa dito na comments mo, i-shoutout ko. Ready na ba kayo? Simulan na agad natin habang maaga pa para makarami tayo. Tara, let's! Ito na, unahin natin ito. Sabi niya rito, praying to God is between you and Him. No need to advertise or show it to the people or others. It's solemn talking to God. No need to show off for public. Ang nag-comments nito ay si Boss Vic Shioson. Maraming salamat sa iyo, boss, sa pag-comment mo rito. Mukhang English ito Papapalaban tayo dito sa English. Baka pwedeng tulungan ninyo ako mga kapatid. I-comment nyo naman yung sagot nyo dyan sa baba para naman matulungan ninyo ako. Pero siyempre sagutin natin ng kahit papano ito, di ba? Siguro naman marunong ka mag-Tagalog, boss. Kung English ko kasi ito, baka mamaya hindi mo maintindihan. Islang kasi ako mag-English kasi kami mga waray-waray pag nag-English kami. Napaka-fluent, napaka-islang. Baka hindi mo maintindihan kaya mas maganda Tagalogin ko. Sagutin ko itong sinasabi mo. Hanggang sa akin makakaya on my own capacity. Ito yan, i-comment siya kasi doon sa paghahandog ng Philippine Arena. Ito sagot ko sa iyo, boss. Yun hindi naman po ordinaryong panalangin yon. Yun po ay natawag naming paghahandog na natapos ang proyekto na Philippine Arena. Inihahandog po namin yan sa Panginoong Diyos. Ganyan po ang ibig sabihin ng panalangin na yun. Kaya hindi po yung pakitang tao. Walang pakitang tao dito. At sana mga kapatid, tulungan ninyo ako kasi dudugo ang ilong ko dyan. Baka mamaya mag-English ako, hindi niya rin maintindihan. Baka dumugo rin yung tenga niya. Kaya mag-comment kayo dyan. Tulungan naman ninyo ako. Tulong-tulong tayo rito para makapagpatuloy na tayo. Maraming salamat sa comment mo, boss. Sana naliwanagan ka dito sa sagot ko. At sana naintindihan mo yung sagot ko. Okay? Pilipino ko naman siguro. Eto na, bro, Boss Rick, saan ka lokal at distrito ka? Nakatala. You're so blessed being part of building of a Philippine Arena watching from Georgia, USA. Ito, sasagutin ko nito siyempre. Pagpapabati nito ay si kapatid na Joyce Gifford. I-correct nyo na lang po kung tama yung pagkasabi ko or mali. Noon po kasi nakapagtrabaho ako dyan sapagkat dyan po ako nakatala sa lokal ng Nagkaisang Nayon. Distrito po yan ng, ang pagkakaalam ko dyan, parang ano yun sa Central, connected. Malapit sila sa Central. Nakalimutan ko na po kasi 2014 pa po yun. Kaya sumasamba ako noon, nakakapagsamba din po ako sa Central. Kasama ko po yung boss ko. For your information po, yung boss natin ay foreigner. Siyempre, proud po tayo na nagkaroon tayo ng boss na foreigner. At the same time, kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Shoutout sa iyo, boss. Nakalimutan ang pangalan ito. Tuloy-tuloy tayo. Maraming salamat po. Ito pa, mayroon din dito isa pa. Ito, sabi niya, ang tunay na reliyon, Iglesia ng Diyos kay Jesucristo. Suhay ng katotohanan by Brother Eli Soriano. Basa-basa po ng Bible. Kabayan, sabi rito ay si Boss Jesus Dumlao. Boss Jesus Dumlao. Kung basa-basa rin lang ang pag-usapan natin, nag-aaral po kami 2 beses sa isang linggo. Okay, papaliwanag ko lang sa iyo. Kung ayoko makipag-away rito papaliwanag ko lang huwag kang magagalit, boss. Kasi kung magalit ka, sabihin mo lang sa akin. Kung nagagalit ka, kasi sasabihin ko rin sa iyo. Prangka tayo rito. Kung ang pinagmamalaki mo yung kay Brother Eli Soriano, ang tanong ko sa iyo ganito. Sa buong Pilipinas, hindi pa po ako nakakita ng kapilya na sarili ninyo. Wala po kayong sariling kapilya ninyo. Okay? Marami po ako nakikita mga kapilya ninyo. Nandun kayo sa ibabaw ng 7-Eleven. Hindi po ako nang babastos. Totoo po ito. Prangka akong magsalita rito. Nandiyan po kayo sa mga commercial area. Nandun kayo sa taas. Pero ang Iglesia ni Cristo po, sa totoo lang, proud po kami. Sapagkat halos po every year, nakakagawa po ang Iglesia ni Cristo ng magaganda at magagarang mga bahay-sambahan. Yan lang po ang pinagmamalaki namin. Kamusta na po ang inyong founder dyan na si Eli Soriano? Yun lang po, hindi ako nakikipag-away sa iyo. Okay? Comment mo yan, ikarapatan mo yan. Siyempre, karapatan ko din sumagot. Mga kapatid, kayo na bahala dyan. Maganda siguro, boss, magsuri ka din, okay? Open sa lahat ang kapilya namin. Pumunta lang po kayo. Pero ganun pa man, maraming salamat sa pagko-comment mo. Mag-comment ka lang na mag-comment at karapatan mo yan, Jesus Dumlao. Maraming salamat, boss. Jesus Dumlao. Ito pa. Shout out po from New Zealand, Kaedna Di Guzman po. Ang pagbati mula kay Kaedna rin. Maraming salamat po, kapatid. Ito pa, para makarami tayo rito. Andyan ako nun, kapatid, nung handog. Malaki kasi ang Philippine Arena po kasi 55,000 seating capacity po yan. Kung wala kayong communication, hindi po kayo magkikita doon sa loob. Maraming salamat po, kapatid, na Maxi. Nandun din po kami noong mga time na yon. 2014 po yan sapagkat centennial anniversary po yan ng Iglesia ni Cristo. Tuloy-tuloy tayo. Magandang umaga po, kapatid, from lokal na Kapilyan, Isabela East. Maraming salamat po. Shoutout sa inyo. Galing po ito kay Mang Kanor. Mang Kanor, kamusta ka na? Maraming salamat sa pagbisita mo rito. Ito ba, watching buhat sa lokal na Maria Aurora, distrito ng Aurora. Ang pagbati mula kay Derbok. Ito ba, maraming salamat po. Watching from lokal ng Yangon, Myanmar. Ang pagbati mula kay Bernadette Kabuhat,
Okay, maraming salamat po kapatid. Ito pa, watching from the local of Eastwood District of Edmonton, Alberta, Canada. Suki rin natin ito, ha? Aha, ang nagpapabati ay si kapatid na Tio de Valles. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, good afternoon. Watching from lokal ng Tulunan, Cotabato North. Nagpapabati mula kay kapatid na Bibian Barbante. Maraming salamat po. Ito pa, watching from lokal ng Bagong Buhay. Nandito na naman taga Bagong Buhay. Shoutout sa inyo mga kapatid dyan. Nagpapabati mula kay Marilo Bukirin. Shoutout po sa inyo kapatid. Maraming salamat po. Ito pa, happy viewing kapatid. Pabati naman ako. Kapatid na Amelita Lumakang, lokal ng GMA Cavite. Yung GMA Cavite, hindi po ito yung stasyon ng television, ha? Ibig sabihin po ng GMA, Greater Manila Area. Okay, maraming salamat ang pagbati mula kay Jubay Nibal. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, watching from Silay City, Negros Occidental. Pagbati mula kay Robertito Briones. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ito pa, always watching po kapatid from Oman. Oy, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mula kay kapatid na Mildred Martin. Ito yung sinasabi natin, kaano-ano niya kaya si Coco Martin. Ito ba, si Martin Romaldes. Kaano-ano mo kapatid? Joke lang ha. Ito ba, happy viewing po from Maysan, Kamanaba District. Kilala na natin ito. Ang nagpapabati mula kay kapatid na Lose Batoto. Maraming salamat po. Ito ba, magandang buhay po, Boss Rick. Magandang buhay din po sa iyo from Robert Arevalo. Shoutout sa inyo, boss. Kapatid na Robert Arevalo. Ito na. Hello po kapatid. Kakain ako ng aso. Nako, lagot ka dyan, labrading. Mula kay Angelo Alboro. Maraming salamat po. Ito ba, kulang ang araw kung di ko mapanood ang channel mo. God bless po. Lokal ng Baliling, distrito ng Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating munting channel. Mula kay kapatid na Hobita Kalusa. Ito po sa inyo dyan, kapatid. Ito ba, good afternoon po, Brad. Lokal ng Silang Cavite, proud sa INC. Aling kay Pakli Vlog. Shoutout sa iyo, boss. Kapatid na Pakli Vlog. Ito ba, tuloy-tuloy tayo. Hello po kapatid, bago na face mask na love. Haha, shoutout po mga kapatid, lokal ng Hong Kong East. Ang pagbati mula kay ni Robloria. Maraming salamat po. Ito ba, shoutout po mula sa lokal ng Metroville, Santa Rosa City, Laguna. Ang pagbati mula kay Federico Mangino. Shoutout sa inyo kapatid, maraming salamat po. Ito, ang cute naman ng Panyong versus Panyong, boss. Abangan po namin ang Labrador versus Labrador. Mangyayari po yan kapatid. Ang pagbati po mula kay Erlinda, kapatid na Erlinda Arante. Maraming salamat po kapatid. Abangan niyo yan, Labrador versus Labrador. Salamat po from Jesus Malyari. Ito si kapatid na Jesus Malyari. Maraming salamat po kapatid ha, sa pag-suporta po dito sa ating channel. Paki-suportahan din po natin kapatid po natin ito dito na isang vlogger din na kapatid natin sa pananampalataya. Ito pa, mayroon pa tayong basher dito. Yung mga basher, gustong-gusto ko yung mga basher eh. Mag-bash ka lang ng mag-bash, okay? Well, hindi ko kayo awayin, okay? Mag-alala, shout out ko pa kayo rito. Ito, di mo kami maluloko, Yoyoy. Hindi daw siya maluloko ni Yoyoy kasi mukha raw ako si Yoyoy. Kung kuwela, chere, kung kuwela, butchiki. Ito, sabi ito na ano, Wolfram. Sa pangalan pa lang, panalo naman eh. Wolfram, shoutout sa'yo. Mag-comment ka na mag-comment dyan. Ipaglaban mo yung idolo mo. Okay? Ipaglaban mo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ito pa, watching from West Las Vegas. No? From Los Francisco Silahes. Maraming salamat po. Ito pa, haha, dami ko po tawa sa iyo kapatid. Watching from Hong Kong. Uy, maraming salamat at natawa kayo. Yan naman ang gusto natin dito. Yan naman ang talaga ang purpose natin para maglibang tayo rito. Huwag nyo lang i-translate sa Bisaya kasi iba na ibig sabihin nun. Ito, mumula kay kapatid na Robloria. Talagang ano ito? Suki natin ito. Ito ba? Very good ka bro. Watching mula dito, Iriga City, Bicol. Pagbati mula kay kapatid Salvador Junior Banaria. Maraming salamat po. Sana maintindihan ninyo. Pa-shoutout po ang aming destinado, ka Joben at ka Jeff po ng Las Piñas. Shoutout po sa inyo, Joben at Kajep, destinado po ng Las Piñas. Okay? Lokal ng Las Piñas. Maraming salamat po. Ang nagpapabati mula po kay kapatid na Rosalia. Maraming salamat po. Yun lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At least nakarami tayo dito, di ba? Maraming salamat. At syempre, hindi pa tapos sa programa natin ha. Ang mapapanood pala natin mamaya, panunurin natin dito. Pinakita ng ating kabrader na si Attorney Marcoleta yung kanyang bagsik. Kung excited na kayo, panoorin na natin. Let's go! Nagkainitan hanggang sa humantong sa isang verbal sparring match sina Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta nang magkaharap ang dalawa sa ginawang pagdinig ng Tri-Committee
Diyan sa mababang kapuluan ng Kongreso kaugnay sa naglipanang fake news sa social media. Kinwestiyon ni Marcoleta ang post ni Tariela sa X, dating Twitter, na nagsabing traidor siya dahil sa sinabi niyang wala sa world map ang West Philippine Sea. Itinanggi naman ni Tariela ang paratang, ngunit kinwestiyon naman ng mambabatas ang ibang post ni Tariela na nagsasabing binanggit umano niyang kathang-isip lamang ang West Philippine Sea. Kunin natin ang buong pangyayari niyang sa live report ni Vic Sumintap. Vic? Alex, ikalawang pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara nagkaharap na matapos ang ilang araw na mainitang patotsadahan sa pamagitan ng interview sa media sina Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sa Kamara. With all our might. Harap-harap ang tinanong ni Congressman Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela sa isyu ng West Philippine Sea sa ikalawang pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa isyu ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Partikular na tinanong ni Marcoleta ang post ni Tariela sa X na dating Twitter na traidor ang mambabatas dahil sa statement nito noong unang pagdinig ng Tri-Committee na ang West Philippine Sea ay wala sa world map dahil hindi pa rehistrado sa International Hydrographic Organization. Sinasabi nating West Philippine Sea, ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Atin po yun, for the record, kinakailang pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari, we will fight anybody to the last drop of our blood. Atin yun, yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dito. Itinanggi naman ni Tariela na ginamit niyang salitang traidora sa kanyang post sa social media. Binasa ni Tariela ang mismong laman ng kanyang post sa X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone We to found the a west faster of our route via archipelago Western is Nautical Highway, Route 7, which saves effectively 17 giving minutes. up If the you fight prefer to to stay on assert the their current rights route, as tap no Filipinos thanks. in the West Philippine Sea. Kinestyon din ni Marcoleta ang pahayag ni Tariela na sinabi ng mambabatas na kathang-isip lamang ang West Philippine Sea. I cannot Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing kathang-isip. Sinabi ko ba na kathang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the Head President. north. I did not mention you said it, sir. Meron kang kathang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The kathang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now... delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Matapos magpalitan ng rason sina Marcoleta at Tariela, sinabi ni Congressman Romeo Acob, ang co-chairman ng Tri-Committee, na itong dahilan kung bakit nagsasagawa ng investigasyon ng Kamara para mapigilan ang pagpapakalat ng fake news at misinformation. I think we have seen one of the ill effects of misinformation. I think everybody will agree to that. That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Would you agree?
So, next time, kasi hindi ako nagbabasa kasi ng mga ganyan eh. Para hindi ako apektado. Kung napansin ninyo sa video na pinanood natin, nakipaglaban yung ating kapatid na Marcoleta, isang abogado, sa isang Commodore Tariela. Yung kanilang pinag-usapan dito, ang argumento nila tungkol doon sa West Philippine Sea. Pinakbakan pa nga ito ng mga vloggers na pro-China daw. Hindi ko pa nakita hanapin ko kayo, huwag kayong mag-alala. Kayo ang isusunod ko rito, yung mga vloggers na bumabakbak kay Kong Dante Marcoleta. Huwag kayong mag-alala, antayin nyo lang si Boss Rec. Pero dito muna tayo. Dito pinakita ng ating magiting na kapatid na Marcoleta kung ano talaga ang ibig sabihin ng West Philippine Sea. Sa totoo lang, kung intindihin lang natin mabuti, napakadali lang, napakasimple lang Kagaya ng sinabi niya, hindi na kailangan pagtalunan kasi atin talaga yan. Di ba? Atin yan Sabi niya nga kaya niyang makipaglaban dyan. Sabi niya, hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sapagkat atin yan. Paninindigan natin yan bilang Pilipino. Ang problema kasi sa iba, binibigyan ng kulay. Porket sinabi ni Kong Marcoleta na walang West Philippine Sea doon nakarehistro. Totoo naman. Kung susundan natin yung kanilang argumento, talagang walang basihan. Kasi ang West Philippine Sea, kagaya ng sinabi ni Kong Marcoleta, gawa-gawa lang kasi yun. Di ba? Pero hindi pa yan nakarehistro. Kahit na hindi sabihin West Philippine Sea yan, atin yan. Pag-aari ng Pilipinas. Kaya makikipagbakbakan tayo dyan. O kahit ako, pag inagawan ako ng pag-aari ko, halimbawa lang, pag-aari ko hindi nakarehistro. Cellphone, halimbawa, may cellphone ako, hindi nakarehistro. Dala-dala ko. Para mas madaling maintindihan, kinuha ng China. Google Pin ko talaga yung Chinese na yon. Kahit gaano pa yung kalaki, Google Pin ko yan. Ganyan ang ibig sabihin ni Kong Dante Marcoleta at sana maintindihan natin ng mga Pilipino yan. Ang iba kasi nilalagyan ng kulay dahil eleksyon ngayon. 'Di ba? Normal lang yan, pero wag naman sana ganun. Pero nung nagkaharap sila ni Commodore Tariela, siyempre nagkainitan. Ganyan talaga yan, magkakainitan yan. Pero sa bandang huli, siyempre mananaig pa rin yung bilang tao. Ito naman si Kong Dante, may puso ito. Natural, kapatid dito Alam niya yung do's and don'ts. Kaya siyempre, ang huli-huli ang kwento nito, nag-shake hands sila. Ibig sabihin, walang personalan. Ganon dapat. Diba? Ganon dapat ang namiminuno sa ating bansa. Ito sinasabi ko, pag lumabas na yan, alam niyo lang ibig sabihin, tignan niyo, with that, diba? With that, maraming salamat po at sana hindi kayo magsasawa dito sa programa natin. At sana naman, huwag kayong magsawa. At syempre, maraming salamat na pala Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Lahat kayo, alam ko hindi kayo nag-skip Diba? Talagang tinatapos ninyo yung mga ads dyan na pumapasok. O kahit matagal yan, alam ko, inaantayin ninyo. Diba? Yan po ang suportan ninyo sa akin at maraming salamat po. Magsasabihin pa ba ako? Wala na siguro. Diba? Eto lang sasabihin ko. Kagaya ng sinasabi ko, yung pula. May pula pa. Yung pula, huwag kalimutan congratulations. 5.6 na po tayo ang inyong munting channel. 5.6k na po subscribers. Maraming dahil po yan sa inyo. Diba? Eto na, ang sinasabi ko. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong kagaya nila.